Okay. So, yun na nga, no, tapos na tayong kumain at alam niyo naman talaga kung saan ako kumain. Di ba? Walang kamatayang Oris Brutus na yan. Tapos, siyempre, palabas ako tayo. Dito tayo sa may Gaisano Mall ni Henry Gaisano, no? Ito yung pinaka, ano kung luma. Basta main yata pinakalumang Gaisano sa Cebu, sa Pilipinas, di ba? Yung sa unahan, sa kabila, yung malapit na papuntang Parian sa may Jaco Salim area. Kasi ngayon, ito siya ay parang bagong gawa lang siya dahil ito pala ay renovated, no? Dahil nasunog, di ba? Tama, sabi nyo nung huli kong punta rito no, last year. Tapos yun, labas ako tayo. Bali, iba-vlog ko na lang ho yung ano ulit, no? Parang, lang. Sa balay, magpakarong ingnon nga tigas, bisagwa na ibugas, aron ingnon. Ang ulata ayaw lang, ayaw sabang mamagpapa. Ako sila nga sorpresa, musikat sa paguna. Sa balay, mapakaaron ingnon nga tigas, bisagwa na ibugas. Pangandoy nga magpasagad sa ulo ko nga labat, kung hindi ko kalupad. Ayun, no? So wala na mga gala. Sinabayan ko na yung kanta sa nagbibenta ng karaoke speaker. Kasi sa totoo lang, sadya talagang ang Cebu City ay parang hindi na niya kailangan ng Maynila. Diba? Kasi dito sa Cebu, pwede ka nang mag-artista. Diba? Kumbaga, you don't need Manila anymore para maging artista, maging actress, aktor. Kasi dito pala sa Cebu, meron na silang local TV show na, yan na nga, drama-drama, no? Yan na nga, sino ba yun? Si Porto, tsaka si Cosme, si Butchok, si Lingling, basta si Cynthia ang pinili. Ano ba? Mga Ikaw ug Ako sa Kangit-ngit. Yan ang mga madalas na pinapanood ko ng araw. Milyonaryo yung Mini, yun, no? Yan yung mga pinapanood ko mga palabas dati sa Cebu-based na mga drama na ang galing din talaga ng artihan, no? Cebuano, Bisaya version. Ay, kumbaga, Cebuano, gano'n, no? So, in short say, kahit walang Metro Manila, kahit walang Luzon, Cebu City can survive. Cebu City will, mag-prosper pa rin, no? Kasi yun na nga, meron silang drama sa radyo, meron silang sariling showbiz industry, meron silang mga singer. Yun, ganyan o, gananta ko na yun, di ba? Principal, diba? Adami kong mga kinakanta ng mga Cebuano na kanta. Meron naman mga singer sa Davao, pero mas marami talaga sa Cebu. Davao News, mga singer yung local, yun sa amin Davao News or Davao News. Yung hubad, bisag asa lang sa palibot. So, yun lang, bali Cebu City, no? Iyon ang masasabi ko talaga na Cebu can survive even without Manila. So, ganito pala kaganda ang Colon, ganito ka buhay na buhay, mapaaraw man o gabi, talagang napaka tawag ito, daming tao, no? So, kung malungkot ka sa buhay mo dito sa Cebu, for example, o kung saan ka man, punta ka ng mga kali, mga main roads, gaya nito, no? Oldest street in the Philippines, Colon Street. So kung malungkot ka, nasa kwarto ka, parang malungkot ang buhay mo, matamlay ka, di mo alam kung anong gagawin, wala kang purpose, hindi mo mahanap ang iyong mga direction, kung anong purpose mo sa buhay, bakit ka nag-i-exist. So ganito na lang, ang gagawin mo, lumabas ka ng kwarto mo, sumakay ka ng jeep kung medyo may kalayuan sa Colon Street. O, di ba? Or makaraka lang para makikita yung mga tao na nakikita mo sa gilid ng kalsada, naghahanap buhay, nagtatrabaho. So, yun lang, no? Punta ka dito sa lugar na ganito kasi talagang mababago ang iyong mindset, mababago ang iyong perspective sa buhay, mababago yung iyong mood, no? So, kung nasa kwarto ka, nagpapa-aircon, nagpapalamig, so nakakaramdam ka ng lungkot, nanonood ka ng mga medyo sentimental na mga movies or mga anything, no, na tinitingnan mo na nakaka-trigger ng iyong lungkot, no? So punta ka lang sa matangotong kalye, for example Colon, tapos makikita mo yung mga tao, ang dami nag-uunahan sa pagtawid, nagmamadalit, nagmamabilis sa magtawid. Uy, malinis ang Colon, malinis din. Actually, dati pa naman malinis man talaga ang Colon area na to. Kahit saan naman talaga lugar sa Pilipinas, no? May mga certain places talaga na nahawayaan ang cleanliness, di ba? O daming tao.
Ako nag-i-enjoy manood ng ganitong senaryo, eksena. Diba, nagmamadali, lahat, in a hurry. So, bustling city, ang Cebu City, no? Just like Manila. So, tingnan natin yung mga, ano dito, ruta. So, dito na area, ang mga jeep ay nakalagay Orgelio or Orgelio. Colon SM Park Mall. Yan. Tapos dito naman na area, yan, Bulacau. Bulacau, Colon SM. Doon naman sa kabila, Basak, Colon. Tapos doon naman sa unahan, Kalisa. Eh, siyempre, experience natin yung Kalisa, di ba? Sabi ko sa inyo kanina. Oh, i-experience natin yan. Pero, tatawid-tawid muna tayo dito. Magkikisabayan tayo sa mga taga rito. O nga pala, gusto ko ipakita dito. May mga, ano to, XNF Fashion Shop. Pero parang bawal yata, tumawid doon sa kabila, no? Bawal. Dahil sa, dapat doon tayo sa pedestrian area lang. So, ito naman, Laray, Inayawan, Colon. Bulacau, Colon. Pomelo. Lanzones. Oh, HM, Happy Mart. Yan, panigurado, luma yan. Oh. HM, Happy Mart, Colon. Philippine Statistics Office. Oh, malinis ang Colon, no? Ang galing. Congrats. Sana lahat ng Pilipinas, no? Ganito talaga lagi kalinis. In fairness, itong lugar na to, matao to dito, ha? Thousands, hundreds of thousands sa Pilipino ang naglalakad dito sa lugar na to, pero ang linis, oh. Well maintained. So ito yung parang ano namin dito sa Davao, Uyang Goren, no? Pero syempre hindi naman talaga Uyang Goren in the Colon is magkapareha kasi ang Uyang Davao nga, ang Colon 1521, di ba, pumunta ang ano, mga sila Magellan sa Pilipinas sa kanta ni Max Arban, in 1521 when Magellan land to Philippines. Tapos ang Davao City founded 1800s, di ba? 1880, 1870, no? So ibig sabihin mas una pang ano, mas unang naipanganak si Cebu kumpara kay Davao. Massage and spa, affordables. So yung ganyang gusali, oh, meron kami yan sa Illustre Street sa Davao. Oh, na yan nga mga sinihan. Mga lumang sinihan. Ang dating napaka-colorful and vibrant and very lively street ng Illustre sa Davao ay ngayon wala nang masyadong tao, wala nang masyadong mga tenant. Unlike sa Colon Street, hanggang ngayon andito pa rin sila, no? Existing pa rin. So yun, tatawid na tayo sa kabila para makapunta tayo sa may Kalisa. Hindi na tayo maglalakad na puntang Parian kasi napuntahan natin yun last year. Tapos kanina nadaanan natin, na-vlog ho natin hanggang dito sa pinakadulo. Grabe, ganda ng init. Talagang mawawala yung lungkot mo sa buhay na nararamdaman pagka dito ka sa Cebu. Okay, saan sa Pilipinas? Ang ganda ng init, kaya ang daming mga Westerners, no? Yan ang mga East Asians na talagang dito na lang piniling manirahan sa Pilipinas, lalo na sa Cebu. Dahil sa ganda ng klima ho natin, napaka-warm. Kasi doon sa kanyang lugar, muntik na silang mapapakamatay. Grabe yung depression na nararamdaman nila kasi sobrang lamig. Maginaw, walang kasama, iba ang kultura nila. Hindi gaya sa Pilipinas na kahit walang pera pero ang dami nating panahon para makipag-banding sa kamag-anak, family members and mga kakilala, mga kaibigan, di ba? Mga kapitbahay. Mahirap na mga Pilipino pero masaya. So sa kanila naman, justice yung pagiging organized ng lugar mo. Napakaganda ng sistema ng panggobyerno pero malungkot naman, di ba? So at the end of the day, namamatay ka rin kasi sa sobrang lungkot, no? Ang daming mga nagpapakamatay, nasa-suicide, namamatay sa depression. So dito sa Pilipinas, ang ganda ng klima talaga natin. Ako mismo, I don't have to be foreigner, no? Hindi ko na kailangan maging Chinese, Korean, Japanese, Westerners or American para lang masabi na maganda ang Pilipinas. Ako mismo, alam ko na yun kasi
may pagkakataon din talaga na parang nakakaramdam ako ng lungkot. So ang ginagawa ko na lang, lumabas ako ng bahay, sumakay ng kahit anong ruta ng walang direksyon, no? Yung hindi alam kung saan yung patutunguhan, basta makalabas lang ng bahay at makakita ng mga bagay-bagay sa paligid hanggang sa mabago na yung aking perspective. Yung aking mood, mabago, no? Mag-iba. Ito, lumang gusali rito. Okay, dito tayo ulit. Diba? Ramdam mo yung ano, no? Kalumaan. Ang pinagkaiba nga pala ng ng lumang kalye sa Cebu na si Colon and lumang kalye sa Iloilo na si Calle Real. Doon sa Cebu, sa Iloilo, para sa akin mas maganda yung nila doon, yung mga building structures kasi talagang lakas old western style na mga gusali. So dito parang bago. Palibasa kasi Chinese dito, no? Mamayari ng mga gusali, mga building. Alam naman natin ng mga Chinese pag gumawa ng mga gusali, di ba, no? Parang hindi sila masyadong ganun ka-static. Oo. Samantalang ang mga sinaunang mga western countries, pag gumagawa ng mga gusali talaga yan, talagang lakas basta very static talaga, aesthetically designed. Kaya kita mo to dito, wala, gusali lang, no? Style. So ito yung gawa to ng mga Chinese. Tama ba mga Cebuano? Let me know in the comment box. So yun, ibig ko sabihin na hindi ko naman sinabi na dahil maganda ang mas nagustuhan ko yung yung city proper of Iloilo, yung kailang Calle Real na oldest street, na mas nagustuhan ko yung kailang mga old structures nila doon sa lugar kumpara sa old structures dito sa Colon. Yan na talaga yun, no? Kasi magkaiba nga tayo ng wala naman tayong tatawag sila na standard when it comes to beauty, kumbaga sa lugar, lalo na sa mga structure, building structure, kundi kumbaga lang yun, kumbaga parang depende sa taste ho natin yun, no? So kumbaga parang subjective ho siya ba, no? So para sa akin, mas na-impress ako sa gusali. For example, Ayala Business Parks and Mega World. Di hamak na mas gusto ko talaga yung disenyo ni Mega World. Si Ayala kasi pataas, pahaba, no? Skyscrapers talaga yung kanyang setup ng kanyang mga gusali, ng kanyang building sa kanyang mga business parks niyan. Pero ito si Mega World ay iba, westernized style, no? Modern west style ang kanyang mga gusali ginagawa. So same din with all this street ng Pilipinas na Colon and all this street of West Visayas na Calle Real. So mas gusto ko yung mas prefer ko, no? So kayo kung prefer nyo ang ganito na gusali, so walang problema yun, no? Kasi kanya-kanya nga tayo ng preference. Ayan, diba? Gusto nyo mga ganyang style ng gusali, okay yan, walang problema yan. So sa akin, mas prefer ko yung sa Calle Real na gusali. Tapos naman, sobrang daming tao. Ito, grabe, talagang mafe-feel mo talaga yung warm, no? Mafe-feel mo na kahit solo ka na sa buhay, hindi mo mararamdaman na malungkot, di ba? Kasi, daming tao. Happy. Tapos maganda pa ng ang sarap pa ng dampi ni init ng araw, tsaka ang ganda ng hangin, presko. Yun lang. Tapos hanapin natin yung asan yung kabayo. Ito pala, Kalisa. So sasakay na tayo nito. Colon. Basta ang Colon talagang dinig na dinig ko yan sa kanta ng mga Amerikanong mga misyonaryo dito sa Pilipinas. Manlaag kas Colon, memorize pagyo ang tanang lyrics sa Missing Filimon, maonin akong kanta para si Moha. I'd go another happy round the world for my Morena girl, my Morena girl, my Morena. I know the original bisda ko, but whenever I say Joe, it seems like you said na in love ko na mo. Mauning akong awit, diri papirit. Matoko forever, 'cause I have someone just like her, my Morena girl, my Morena girl, my Morena girl. So maliban sa manlaag daw sila sa Colon, pati rin yun Tos Lobo. Ayan lang, bye bye.